Hapon na nung nakabalik si Loren sa kanilang karinderya matapos bumili ng bawang. Ang dalawang tali, gagamitin daw niyang pampalasa sa tinda nilang lomi. Ang isang tali naman, iuuwi niya, hindi para ipanggisa o panabla sa aswang, kundi upang ipampinta. Ang mga painting kasi ni Loren, gawa sa langis ng ginisang bawang. Simula yan dun sa tindahan namin ng lomi. Kumuha ako ng konti, tapos binasa ako ng tubig, iniskis ko sa mga daliri ko, kumulay. Tapos naisip ko na pwede. I-blender muna ang ginisang bawang. Sunod na piniga gamit ang telang katsa. Ang napigang langis, ginagawang tinta. Si Loren ang itinuturing na kauna-unahang bawang artist sa buong daigdig. Pagiging malikhain ng mga Pinoy artist, wala talagang limitasyon. Hindi sila nagkakasya sa simpleng charcoal o pintura. Kanya-kanya rin silang hanap ng mga bagong materyales kung saan nila naibubuhos ang kanilang creative juices o pagiging malikhain. Dito sa Tamawan Village, isa sa mga sentro ng sining sa Baguio City, nakilala namin si Mang Osan. Bukod sa pagpipinta, may kakaiba pa raw siyang paraan ng paglikha ng obra. Ang pagguhit gamit ang lente o magnifying glass. Ang tawag dito, solar drawing. Sa pamamagitan ng init ng araw na tumatago sa lente, nasusunog ang kahoy hanggang sa unti-unting nabubuo ang mga larawan. Masdang mabuti ang kanyang mga likha dahil marami rito mga nakatagong imahe. Parang nagagandahan sila meron silang hinahanap. So lagi ko nang ginagawa to dahil masaya rin Kahit sino pwedeng gumawa ng solar drawing basta mayroon siyang magnifying glass at saka yan, may eye protection. Mahirap gawin dahil napaka-metikuloso. Talagang kakaiba at nakakamangha ang mga solar drawing ni Mang Osan. Marami sa atin walang kahilig-hilig sa art. Uunahin pa ba naman daw ito gayong maraming sikmura ang kumakalam? Tingin nga ng marami, pang mayaman lang ang sining. Ang mga obra parang mga babasaging kristal. Hindi maabot, hindi pwedeng hawakan. Pero ang installation art, isang uri ng sining, pwede mong buting tingin. Katulad ng mga obra ni Jean Marie Sihuko. Aside from just looking at the artwork, the viewer can actually interact with the installation. If it's very huge, you could enter the installation and interact with the elements. Sa bahay ni Jean, kahit saan ka lumingon, mayroong installation art. Bawat disenyo, meron daw kahulugan. Kagaya na lang ng mistulang fountain na ito sa ilalim ng kanilang hagdan. It's a fusion of literature and visual arts. At pinabubulaanan ni Jean na pang-sosyal lang ang art. Kahit anong materials, pwede. Katulad ng mga bakal na dapat idiniretso na sa junk shop, iwini-welding ni Pete para makabuo ng mga imahe. Para sa akin, spontaneous siyang gawin. Pagka pinagkabit-kabit ko na yung mga nakukuha kong mga bagay-bagay sa junk shop, para siyang collage Makikita rin sa kanyang mga likha ang kanya ring pagiging animator.
Ang tubong ito ng tubig na kinabitan niya ng tornilyo at ulo ng pako, mukha na ngayong Cookie Monster. Ang kalahating lumang gas tank na ito, nilagyan ng spring ng tricycle at ng bilog na bakal sa dulo. Kamukha na ni Mickey Mouse. Pero ang pinakapaborito ni Pete sa lahat ng ito, pinamagatan niyang Petal Attraction. So it's made up of parts ng Volkswagen Beetle. May pinto, hood at bumper. Sa likod ng imahinasyon ni Pete, hindi nakapagtatakang minsan na siyang itinampok sa isang libro sa New York, sa USA. World class talaga ang galing ng ating mga artists. Sing world class ng ipinagmamalaki nating beach, ang Boracay, kung saan matatagpuan ang mga dinarayong sand castle. Ayon nga sa ilang website, kabilang daw ito sa pinakamagagandang sand castles sa buong mundo. It is very nice. It's very popular when people coming. Ang gumawa ng mga ito, hindi pala professional artist. Si Mang Miracle, 54 years old, tubong Boracay. Pinagkakakitaan na ng kanyang pamilya ang mga nagpapapicture sa kanyang mga kastilyong buhangin. Pinakamababa ko, mga 300. Pinakamataas ko, mga 700. Pero hindi lang daw sand castle ang kaya niyang gawin. Meron ding korteng dolphin at pawikan. Gustong-gusto ng mga bisita, ginahanap nila. Sabi ko lang, basta makita ko yung ginagawa ko, basta parang maganda rin sa bisita. Sa panahon ngayon, kung kailan nasa krisis ang pandaigdigang ekonomiya, kahanga-hanga pa rin na may mga taong pinipiling pahalagahan ang kanilang sining. Kahit pa bihira sa kanila ang yumayaman sa kanilang mga obra. Kung minsan, mas mahalaga talaga sa kalam ng sikmura ang isinisigaw ng kaluluwa.